Okay, magandang araw sa inyo mga bro. Mayroon naman tayo dito isang project no, na gagawin. So itong motor na ito ay 3-phase motor. No? So yung may-ari, gagamitin niya ito sa isang single phase. So gagawin natin, i-convert natin to sa single phase. No? So hindi naman na natin to i-rewind o bubuksan sa loob. So ito lang connection niya. Okay. So ang motor na ito ay 3 kilowatts, no? 3 kilowatts yan. Ayan. Makikita nyo yung 3. Ayan. 3 kilowatts siya. So convert natin siya ngayon sa single phase. So ito yung terminal niyan. So meron siyang W2, U2 at B2. So dito naman sa baba yung terminal papunta sa linya. So ang connection nito ngayon, itong connection nito ngayon ay Y connection siya, no? Y connection. So gagawin natin tong delta. Mas maganda kasi kung delta connection, no, sa single phase. Okay? So ililipat lang natin tong mga strip na ito papunta pababa. Okay, so ito na ngayon mga bro, no? Naka-delta na siya. Kanina Y yan. Ayan, delta na. Ayan. Ayan, delta connection. So ang gagawin natin, itong dalawang to, lalagyan natin ng linya patungo to sa main supply. At ito naman para sa starting capacitor natin, ano? Okay. Pwede tayong ilagay natin sa B2 to U2 or B2 to W2. Depende kasi doon sa direction ng pulley. Okay, pwede naman natin siyang baliktarin dito. Okay, so lagyan na natin ng connection to mga bro. So meron tayong dalawang capacitor dito mga bro, no? Dalawa. Yung isa rito is starting at yung isa rito is running. So ito yung gagamitin natin capacitor. Ito 400 microfarad siya by 250 volts DC. Itong gagamitin natin sa starting. Then sa running naman, ito yung gagamitin natin mas maliit. Gamit tayo ng 20 microfarad, no? So ito yung running natin. Then ito yung sa starting. Okay? So dito sa portion na ito, dito natin ilalagay yung main line, no? So sa dalawa. Okay, so naikabit na natin itong dalawang main line. So ang isusunod natin mga bro, yung running capacitor, no? Yung running capacitor dito sa B2 at saka sa U2. Okay, ito yung running capacitor dito siya. So ito yung ating running capacitor. So dito natin siya ilalagay.
Okay, nakabit na natin itong running capacitor, ano. So susunod naman natin ngayon ay itong starting capacitor natin. So dito to sa dalawa, no? Pero yung isa lang ang ipifix natin, then yung isa naman, no, gagawin natin dito, tatanggalin din natin, no. Sa umpisa, pag in-start naka-steady, pagka umandar na yung motor, tatanggalin. So yun kasi dapat ng starting capacitor, no? Hindi siya dapat nakababad, tatanggalin siya. So nilagay na natin yung starting capacitor, mga bro, no. So ang gagawin natin, tatouch lang natin dito yan. Pag saksak natin at umikot na yung motor, sasabay natin ng tanggal. Hindi pwedeng ibabad itong starting capacitor natin. Dito pwede natin ilagay sa dalawang yan. Ito kasi depende dun sa rotation ng motor, no. Pwedeng ito yung clockwise at ito naman yung counter. Okay mga bro, so testingin natin siya ngayon. Supplyan natin ng kuryente. Okay, so may supply na ito ng kuryente, mga bro, no. So gagawin natin, papandarin natin yung motor. So nilagyan ko ng masking tape itong pulley para makita natin yung rotation ng motor. Okay, so paandarin na natin. Okay, so nakita niyo yung pag-ikot ng ating motor, ano. So nakita niyo yung spark kanina sa capacitor, so malakas siya. So ang ikot niya is counter clockwise, ano. So gagawin natin, ikakabit naman natin sa kabila. So remember, huwag niyo hahawakan yung terminal ng capacitor dahil ito ay nasupply na natin, meron na itong kuryente. So kailangan i-discharge muna natin. Ayun, meron siyang spark. So pandarin natin ngayon yung motor sa kabilang direction naman. Ayan, nakita nyo na yung pag-iikot niya, mga bro. So ang ikot niya ay pumunta sa kabila. Okay. Ayan. So ganun lang, bro, no, yung mga gusto mag-convert ng 3-phase into single phase. So ngayon tignan naman natin yung current ng motor, ano, kung okay ba. So alamin natin naman ngayon yung current ng motor. Usually ito ay 6.3 amperes. Ayan, no? So 6.3 amperes. So titingnan natin ngayon kung usually kasi ito, dahil convert lang ito, hindi natin makikita yung 6.3, kundi maaaring tataas pa siya. So ito yung ating ammeter, no, yan. Okay, lagyan natin siya sa 20 amperes. Ayan. Clamp natin ngayon. Ito siya. So papandarin natin, titingnan natin kung ilang amperes, no, kung sosobra ba siya. Yan, discharge natin yung capacitor. So pandarin natin siya sa kabilang direction muna, yung counter. So ang reading natin ay 6.5, no? 6.5. Okay. So mas mataas lang siya ng 0.2 amperes.
6.5. So tingnan naman natin sa opposite direction. So, discharge natin yung capacitor. Yan, so dito naman natin sa papanda rin sa clockwise. Yan, 6.5, 6. Yan, 6.5. So halos hindi nagbago, no, yung current ng motor. Yan, so 6.5 pa rin. Yan. So yung direction ng kapas ng motor natin is nagpunta ng clockwise. Okay. Yan. So okay. Yan na. So discharge ulit natin itong capacitor. Yan ang iiwasan po natin, ano, yung mahawakan natin terminal ng capacitor kasi ginamit natin for starting may meron pong charge yan. Okay. Itong running natin wala itong kuryente, no, kasi nakaparallel naman siya doon sa dalawang coil, so madi-discharge na rin siyang kusa. Ito kasing starter natin, itong starter open yung kabilang dulo, no, open itong kabilang dulo, kaya yung kuryente niya hindi madi-discharge, so nasa loob ng capacitor yun, kaya dapat dini-discharge natin. Okay. Ayan. So ito yung magnetic, ginamit ko lang to para sa switch, no, switch lang, para hindi ko na siya sinasaksak. Switch kasi ito ito yung on switch niya, ito yung magnetic. Okay. Ito mga bro, mga magtatanong, ito pwede naman natin itong gamitan ng switch, ano? Pili kayo ng switch, no? Open, normally open, para ikakabit mo lang dito sa terminal na ito at kung sa alin man sa dalawa. Okay? Yan. So sana mga bro, meron kayong natutunan dito sa ating panibagong tutorial, no? Paano paganahin yung motor na 3-phase sa isang single phase na supply. Maraming salamat bro. Subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Maraming salamat.